kulungan ng mga buhaya. Meron po akong nakitang post na isang congressman. Si Congressman John Vic ay tila ba inahamon niya ang taong bayan na sinasabi niya na kailan daw ay hindi magagaya ang Pilipinas sa Nepal at Indonesia. Tama ba? Tayo ba yung mga duwag? Tayo ba yung mga duwag? Walang Pilipinong duwag kung nagawa ng mga Pilipinong palayasin ang mga Espanyol na nagtangkang sakupin ang Pilipinas, kung nagawa ng dating mga Pilipino na paitaboy ang mga Hapones at ang mga Amerikano, magagawa rin nating mga Pilipino na itapon sa basurahan ang mga kongresistang buhaya na nagpapahirap sa ating bansa. Itapon! Kung sa Nepal nasunog ang asawa ng Prime Minister, ganun din ang gagawin natin sa mga kongresistang kahaman at sakim sa kapangyarihan ng gobyerno. Grabe na. Ang sahod natin 25 pesos lang, 12 hours. Pag sila sumingil ng tax, ng buwis, triple ang putang ina. Biruin mo, namamasada ka ng 24 hours para may pakain sa pamilya. Namamasada ka ng jeepney at tricycle sa loob ng 24 hours para lang may papakain ka sa mga anak mo, para may pambili ng school supply ang mga anak mo, para may pambawon sa school ang mga anak mo. Ang mga yawa pala ay nagpapakasarap sa buwis ng bayan. Okay? I-welcome lang po natin ang presence ni Atty. Trixie Angeles, CEO Undersecretary po. Continue natin. Nawala ako sa topic ko po, tangin na yan. Yawa na yan. Talagang ano talaga to, no? May tanong lang ako, to cut you short again. MMDA, tinutulungan ninyong ayusin ang kulungan ng mga buhaya. Bakit? May ambag ba kayo? Inambagan ba kayo? Etong MMDA kasi, gaya ng sinabi ko, utak hipon din ng MMDA. Bakit utak hipon etong MMDA, pati ang DPWH, pati ang House of Representatives? Kasi ang hipon, naghalo ang tae pati utak na hindi kayang magpaghiwalay ang tama't mali. Gaya ni Congressman Abanting Utak Hipon. Yan. Etong MMDA, putang ina, nagtinda ka na nga ng peaceful, pati kwek-kwek ang putang ina, kinuha pang tindahan mo, gago talaga. Inutang mo na nga lang sa asa. Umutang ka na nga lang sa mga, para may pang negosyo ka, kinuha pa, inakot pa. Hindi ka naman binibigyan. Wala kang permit, kukunin na nakakaharang ka sa daanan. Bakit? Nagbibigay pa kayo ng pagkain ng mga Pilipino? Pag nagnagkaw ang mga Pilipino, kinukulong nyo. Pag nagtinda ang mga Pilipino at naghanap buhay ng malinis, kinukuha nyo ang mga paninda nila. Mga gago. Masyadong kahaman ng gobyernong ito. Pag ang mga politiko tumatakbo, pag ako ang nanalo, ipaglalaban ko ang Pilipino. Gaya ni Martin Romualdez nung tumakbong senador ang putak. Sabi niya, pumunta sa Davao, pag ako ang nanalo, ako ang magiging boses nyo. Number 29 sa balota ang putik. Naupo ang tanga, naging House Speaker ngayon, walang ginawa kung hindi lamunin at ibulsa ang pera ng taong bayan. Yan ang gobyerno nating walang malasakit sa Pilipino. Habang tayo lumulusong sa baha, habang tayo natutulog ng gutom, habang tayo inuulan sa bahay, ang mga politikong binoboto natin ay nagpapakasarap at nagpapakasundon sa ibang bansa. Tinatawagan ko ang ating mahal na Pangulo, BBM, Vice President Sara Duterte, Senator Marcoleta Rodante, Robin Padilla, Bato de la Rosa, Bongo, Kiko Pangilinan, Senator Bam Aquino, kung totoong sa bayan kayo, kung totoo na mahal nyo ang Pilipino, kung totoo na mahal nyo ang Pilipinas, pumunta kayo rito at ayusin ang gusot ng ating bansa, sapagkat hindi kami alis dito hanggat walang napapanagot
at hindi naayos ang korupsyon. Ang kailangan ng taong bayan ay sagot sa korupsyon kung saan napunta ang 6.320 trillion na pera ng taong bayan. Yan ang hinahanap ng taong bayan. Yung budget sa 2025 para sa flood control project para hindi baahin ang Pilipino. Ngayon, pag umulan ng 1 oras o 30 minutes, pumunta ka sa Balintawak, parang dagat. Sinungaling ang Pangulo natin. Bakit? Sinabi niya sa sona niya, mga kapatid kong Pilipino, 5,500 na po ang flood control na po ang natapos at mas marami pa pong sinisimulan. Mr. President, saan mo nilagay ang flood control? Sa bulsa ba? Sa bulsa ba nila Martin Romualdez sa Saldico? Napakagrabe naman yan. Napakalupit. Ilang beses ka na nagtaksil sa ating bansa. Ngayon, kung totoo na ikaw ay nagpara sa bayan, pumunta na ho kayo rito at ayusin ang problemang ito. Mga kabataan, lumabas na kayo, iwan nyo muna ang jowa nyo o dalhin nyo man ang jowa nyo, dito kayo mag-date. Iparamdam natin sa gobyerno ito na totoo na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Kung hindi kayo lalabas ngayon, ay mawawala ng saysay ang buhay ni Dr. Jose Rizal. Pilyor si Dr. Jose Rizal noong sinabi niya, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Kung sumatumis, sabi niya, at namatay si Dr. Jose Rizal. Ngayon, kung ang kabataan magaling lang sa sigarilyo, shabu, marijuana, lugi si Jose Rizal. Lugi si Jose Rizal. Kaya mga kabataan, mga estudyante, kayo po ay nag-aaral. Ang mga subject teacher niyo po ay nagtuturo po sila araling panglipunan, AP, tinuturo po dyan kung paano ang sistema ng politiko at pamumulitiko. Ngayon po, mga kababayan kong Pilipino at mga estudyante, kayo po ay kasalukuyang nag-aaral at alam ninyo ang nangyayaring sistema sa ating bansa. Huwag kayong magbulag-bulagan, huwag kayong magbingi-bingian at lumabas kayo at ipagtanggol natin ang karapatan nating mga Pilipino laban sa House of Representatives. Mga Pilipino, dito tayo mag-focus. Nakikita nyo ba yan? Yang hinarangan? Diyan nagsisimula ang korupsyon sa gobyerno. Ginawa ang komite na yan hindi para protektahan ang Pilipino, kung hindi para protektahan ang mga anomalya at pagnanakaw nila sa kabanang bayan. Biruin mo, sa pangunguna ng Senate President na si Z. Escudero at ang Blue Ribbon kay Rodante Marcoleta, napaamin nila si Diskaya. Si Diskaya nagipit, umamin. Ang sabi niya, kasama si Martin Romualdez at si Saldico sa pagnanakaw. Pinatawag niya naman si Congressman Toby. Anong sabi ni Congressman Toby? Pwede ko bang ilarawan dito ang dala kong ano? Sabi, wag. Pinipigilan ng House of Representatives kasi makikita ang mga pirma nila, mga buhaya silang, kurakot sila. Ngayon, sinabi ng family Diskaya, mention na si Saldico, pati si Martin Romualdez, minention din ni Congressman Toby. Nang gabing yun mismo na lumabas ang katotohanan. Pinalitan nila ang Senate President na si G. Escudero at ang ipinalit ay si Tito Soto, na 3rd, na 4th, na 5th na korupsyon. Grabe! Bakit nila pinalitan? Para pag napalitan ang Senate President, ipapatawag na naman ito sa House of Representatives, another resource person na naman. Pag another resource person na naman ang ipatawag, iba na naman ang ituturo, magtuturuan hanggang sa Pilipino, matapos ang administrasyon, matapos ang taon, walang mapapanagot sa kanilang mga kurakot sila. Tama! Nililito nila ang taong bayan. Akaya siguro itong mga utak-hipon na ito, gaya nila. Akala kasi ng mga utak-hipon, ang mga Pilipino, mabubudol nila. Naniniwala ba tayong bobo tayo? Hindi! Tama. Nagipaglaban tayo nung panahon ng Espanya, di ba? Pinauwi natin sila. Pinauwi rin natin ng mga Hapon. Pinauwi pa natin ng mga Amerikano. Ngayon, ihulog natin sa kanal ang mga tao sa House of Representatives. Ngayon,
kung ako ay nagsisinungaling sa mga sinasabi ko sa House of Representatives na ito, lumabas kayo dyan kung totoo na hindi kayo sangkot sa nagawa at anomalya at pag-usapan natin ang nangyayaring ito. Ama, yan ang solusyon. Kung totoo na dito sa building na ito ng House of Representatives, House of Crooks, ay walang magnanakaw, lumabas kayo dito at harapin ang taong bayan at huwag gamitin ang mga pulis para kayo ay protektahan. Si General Luna namatay na mayroong paninindigan at pagmamahal sa bayan. Si General Goyo namatay dahil sa pagiging sunod-sunuran kay Emilio Aguinaldo, na si Emilio Aguinaldo under ng Amerikano. Ama! Oh, mga kabataan, nakarelate ba kayo? Ano ang sabi ng hari ng Tondo? Mas masarap mamatay sa kamay ng kaaway kaysa kamay ng kaibigan. Ama! Itong ginagawa ng House of Representatives, harap-harapan tayong niluloko, harap-harapan tayong ginagago, pinapatay tayo ng pailalim sa gutom. Tama! Ano ang sabi ni General Luna? Huwag kayong maniwala sa matatamis na salita ng mga Amerikano kung kapalit nito ay ang ating sarili. Ngayon, ang gagamit natin kataga sa kanila, huwag kayong maniwala sa matatamis na salita ng mga politiko kung ang kapalit nito ay ang paghihirap ng taong bayan. Pumili kayo mga estudyante, mga kababayan kong Pilipino. Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili kayo. Piliin natin ang inang bayan. Bakit? Iwan natin ang mga negosyo mo natin sa pagkakataong ito. Iwan po muna natin ang pamumulitika. Iwan po muna natin ang mga kolor natin. Ang lahi ko'y kayo manggi, Pinoy kung ako ay tawagin, sa isip, puso't damdamin, Pinoy. Oh! Bayan muna, bago ang kulay, isang tabi ang mga kulay natin at kolor natin. Pagkakataong ito, isa lang ang dadalhin natin kulay, kayo manggi, at isa lang ang bandilang igagawin natin. Yun ay ang bandila ng Republika ng Pilipinas. Iyon, no? Ngayon, House of Representatives, pag hindi kayo sumunod sa taong bayan, pag hindi namin kayo nakuha sa santong dasalan, kukunin namin kayo sa santong paspasan. Nang sa gayon, maramdaman ninyo ang taong bayan. Sino sasama? Sasama tayo! Sino sasama? Sino ang sasama sa mga viewers at sa mga Pilipino? Sino? Sino? Taas ang kamay! Taas ang kamay! Huwag lang natin isama ang mga buntis, kawawa naman. Baka mga anak sa EDSA. Pero okay lang kasi meron tayong ambulansya. Ngayon, mga kababayan kong Pilipino, itigil na po natin kapag eleksyon na ang prinsipyo natin at paninindigan natin ay binibigay natin sa mga politiko dahil sa 5 kilong bigas, 3 lata ng sardinas at 500 pera. Yan yung dahilan sa ating mga Pilipino kung ba't hindi umunlad ang ating bansa at di umaasenso. Sabi nga ni Martin Romualdez, gutom na ba kayo? 5,000, buang ang putak. Buang. Yung pinsan naman niya, Mr. President, ano pong gagawin natin kasi ang mga Pilipino dun sa Bicol, marami na pong namatay, nulubog ng baha, sabi ng President. Anong dapat natin gawin? Putik na yan. Ikaw ang presidente pero hindi ka marunong magresolba ng problema ng bansa. Dapat nag-eski ka muna. Tama. Mag-eski ka muna para malaman mo kung ano ba ang solusyon na dapat gawin. Ano ba ang problema na kinakaharap ng ating bansa? Ngunit hindi nila yun malalaman sapagkat sila yung mga piling harit prinsesa, ang mga yawa na yan. Ha? Sino dito ang mga grab driver? Sino dito ang mga taxi driver? Sino dito ang mga tricycle driver? Mga jeepney driver? Mga vendors? Mga naghihirap para may pakain sa mga pamilya, para may pangbaon ng anak sa eskwelahan, para may pambili ng sapatos sa mga anak natin. Tayo naman sumasahod, tayo nagtatrabaho na lang tayo sa McDo at sa Jollibee. Ang daming requirements na hinahanap ng gobyernong putik na yan. Kumuha ka muna ng permit sa City Hall, kumuha ka na naman ng permit. Birth certificate, kumuha ka na naman. NBI, TIN ID, PhilHealth, SS, pag-ibig ang yawa. Pag-ibig pa ba? Wala!
Walang pag-ibig dito. No? Kailangan lang nila tayo pag eleksyon. After election, ang yawa na yan sa House of Representatives, kapag pumunta ka sa office, wala dito si congressman. Magpa-appoint ka muna. Inihingi mo nga lang isang pad lang ng amoxicillin. Kukuha ka pa ng appointment. Ngayon, ilang hospital ang meron sa Pilipinas? Namamatay na ang pasyente na yawa. Pinapapila pa nila ang yawa. Pagdating sa emergency room, I'm sorry, Mrs. Patay na po ang pasyente. Paano hindi mamatay? Pinapila mo pang yawa ka, kaya nga may emergency room Diba? Tama. Pag kumuha ka ng TIN ID, pinapaikot ka rin. Pero pansinin nyo, pag ang yawa nakapasok sa bilangguan at merong record na for murder, pwede ka disqualified yan na tumakbong senator ang yawa. Pero, kung wala kang record na magnanakaw, kurakot at nakapatay ka ng Pilipino, hindi ka pwedeng tumakbong congressman. Bakit? Ang pwede ngayon tumakbo at mamuno, adik at bangat. Diba? Tama! Ngayon, magpapasindak ba tayo sa kanila? Hindi! Hindi tayo magpapasindak sa kanila. Bakit? Tayo ang dahilan kung bakit sila naupo dyan. Tayo rin ang dahilan. At tayo at magpapababa sa mga politikong putak inang yan na pwisik talaga. Ngayon, sabi nila palamura ito. Kabataan na to, palamura. Haba, mas masahol pa sa mura yung pagkain ninyo sa pera ng taong bayan. Piruin mo, 12 hours ka nagpaipay ng McDo, naghugas ng plato, na masada. Pag sumingil ang gobyerno ng tax triple ang yawa, ang sahod mo 525 pesos minimum lang. Pag kumuha ang SS at Pag-ibig, 1,700. Yawa na yan. Pagdating mo sa bahay, andyan ang kapitbahay, Mrs., maniningil na po ako ng utang mong 5,000. Yawa na yan, kawawang Pilipino. Kaya dapat, kung hindi natin makuha sa Santong Dasalan etong House of Representatives na ito, kukunin natin sa Santong Paspasan. Tama! Ilang araw na tayong tumatawag Ilang araw na tayong nagrally. Ilang araw na tayong humihingi. Aba, mukhang nagsiselebrate ang mga yawa dyan sa loob. Napansin niyo po yung governor dun sa Samar? Ay, saan nga ba yun? Habang sila ay nagsiselebrate, nagtatapunan ng pera. Habang ang mga pinamumunuan nila, gutom. Walang bigas. Ngayon, ang mga farmer, nagtatanim na nga lang sa taas ng bundok para may makain, sinisingil pa nila. Ay, ba't hindi ka nagulog? Yung lupa mo, wala na yung titulo mo, kukunin ng bangko. Yawan na yan. Mas masahol pa sila sa Diyos kung humingi. No? Lusubin na yan. Lusubin ba payag kayo? Gayahin natin ang Nepal. Nepal! Gayahin natin ang Nepal. Nepal! Kaya mo natin. Kaya! Kaya natin basta't nagkaisa tayo. Bakit? Ang Pilipino ay parang walis tingting. Ang walis tingting, kapag ito ay pinaghiwalay-hiwalay, kahit dalawang basura o isang basura lang, hindi niya kayang itapon. Pero, pag ang walis tingting tinipon sa isang goma, kahit ang basura may lupa, kaya niyang itapon. Walisin ang kurap! Ganun ang gawin natin. Walisin ang korupsyon, walisin ang mga senador, walisin ang mga ito na mga buhaya. Ngayon, tinatawagan namin ang mahal naming unggoy. Ay, tinatawagan namin ang mahal naming general pala. Unggoy, nagkamali ata ako. Unggoy na sabi ko. Ako, agree naman ako doon sa sinabi niya. Sino ba ang agree? Doon sa sinabi ni General Torre na sabi niya, wala namang poging adik, lahat ng adik, pangit. Agree ba kayo doon? Ibig sabihin, parang inamin niya na siya mismo adik. Hindi naman siya pogi, magsasabi siya ng ganun. Di ba? Yan! Yan ang hirap sa ating mga Pilipino, di ba? Kaya dapat,
Yung mga keyboard warrior dyan, lumabas kayo dito. Yung mga suggestion nyo, dito rin nasabihin. Yung mga pakulo ninyo, mga tapang ninyo, dito nyo dalhin. Ngayon, saan na ang mga Bisayang maisog? Nakikita ko sila palagi sa comment section. Hindi. Ang Bisaya ang matapang, hindi. Ang Ilonggo ang matapang, hindi. Ang Ilocano ang matapang, hindi. Taga-Tondo ang matapang. Taga-Tondo, Ilocano, Bisaya, Maranao, saan ka na ngayon? Kailangan ka na ng bansa. Kailangan ka na ng mamamayang Pilipino. Taga-Tondo, halina kayo rito. Mga fraternity, halina kayo rito. At rat-ratin na natin ang nagpapahirap sa Pilipino at sa ating bansa. Yan. Mga fraternity, yung mga tambay at palamunin, dito na kayo mag-standby para palagi kayong may malamon. Kasi may pagkain dito, tubig. Walang uwian, walang susuko, dahil wala sa dugo ng Pilipino na sumuko. Wala sa dugo nating Pilipino ang sumuko at matakot. Hindi nga tayo natakot dati. Nung nilusog tayo ng mga Hapon, may mga importin sila sa atin mga kutsilyo. Yung ibang Pilipino nakabrief lang. Diba? Ito pa kaya, kung ang basihan sa pamumuno ay barong Tagalog nila, ang basihan naman nating mga Pilipinong mahihirap ay ang pagiging mahirap natin. Bakit? Sanay na tayo sa kahirapan, sanay tayo matulog sa init, sanay tayo magutom, sanay tayong mauhaw. Pero sila, hindi nila gustong mainitan pag nawala sila sa aircon kahit 1 minutes lang. Lalo na si Martin Romualdez, mangangamoy itik yan kasi ang taba niya. Kahit saan pumunta yan, ang daming tawas. Putik na yan. Yawa talaga yan. Kaya ngayon, House of Representatives, yung mga nakatingin na staff dyan ng mga buhaya, ho! Woo! Andito ako. Yung sniper niyo, huwag nyo ipaputok, ayaw ko pang mamatay. Saka na yan. Kung totoo na kami ay nandito para magsinungaling at naniniwala kayo na hindi kayo guilty at magnanakaw sa House of Representatives, lumabas kayo sa gate dahil dalawa ang gate ninyo. Nandito lang kami at pag-usapan natin itong mga nangyayaring korupsyon. Kasi sa tingin namin, hindi nyo kalang lutasin kasi nagtuturuan lang kayo sa loob eh. Ha? Sino bang nagnakaw? Si Chingo Estrada? Hindi. Si Villanueva? Hindi nga. Si Martin Romualdez? Ay hindi. Si Jaldico, putik na lahat kayo. Pinapaikot nyo lang ang mga Pilipino. Hindi tayo papayag na matapos ang taon ito, dumating ang December, at ang gawin nilang pambili ng regalo, pang beach, pang bakasyon, ay pera ng taong bayan. Hindi pwede yan. Biruin mo sila Alonte, pumupunta ng ibang bansa, ipinagyayabang pa niyang, paano ba yan? Ang family ko nasa political dynasty, iyawak ka, hindi ka na nahiya. Si Claudine ko, kumakain hindi. Baryalan sa akin ng isang karne ng baboy na nagkakahalaga ng 759,000. Baryalan niya, yawa ka. Mag-post pa sila, wala kaming utang na loob sa mga Pilipino, sabi nila. E di putik ka pala, yung pinambili mo ng gown, pang bakasyon mo, pang kuha mo ng ticket, pang flight mo, ginagastos mo, hindi mo ba alam, naggaling sa buwis ng taong bayan, yawa ka? Ngayon, kung gusto nyo kong kasuhan, dahil sinasabi nyo na ako'y nagsisinungaling, lumabas kayo dyan sa House of Representatives, lumabas ang mga kontraktor, lumabas ang ating mahal na Pangulo at si Vice President Sara Duterte, pati ang mga senador, at pag-usapan natin dito mismo sa harap ng House of Representatives dahil hindi kami aalis at hindi kami susuko hanggat hindi ito natatapos. Nananawagan ako sa mga youth sector, kabataan, estudyante, mga retired general ng sundalo at pulis, mga politiko, kung kayo totoo na kayo ay nagsiservisyo para sa taong bayan at kung kayo ay totoong may pagmamahal sa ating bayan, lumabas kayo dito at samahan nyo kaming sugpuin itong pinagmumulan ng magnanakaw. Tandaan nyo, ang nasa House of Representatives gumagawa ng batas. Para saan ang batas na ginagawa nila? Para ba sa mga mamayang Pilipino? Hindi. Para sa kanilang mga buhaya, para pagtakpan ang mga kataksilan nila at pagnanakaw nila sa pera ng taong bayan. Thank you very much. Inom tayo ng kalamansi, ubos na. Wala nang boses ang taong bayan. Maraming salamat po, Kuya Park.